Ang masasabi lang natin para mga relo, hindi sila mga laruan. Hindi lang sila simpleng dekorasyon o palamuti. Ang mga puppet ay mga likhang sining. At ang puppetry daw, ayon sa lumikha ng Sesame Street na si Jim Henson, ang pinakadirektang anyo daw ng pagpapahayag higit pa sa mga salita at imahen. Isang paraan ito ng mas malalim na komunikasyon sa isang wikang nauunawaan ng lahat. Ang sining ng puppeteer ay maihalin tulad sa isang sayaw. At ang pambihirang koreografiya ng puppet at ng puppeteer na nagpapagalaw sa kanya ay isang sikretong iniingatan ng nagtatanghal, ng puppet at ng nanonood. Sa pagbuklat nito sa misteryo ng mga pantaong emosyon ay binabatak ng sining ng puppetry ang mga hangganan at posibilidad ng realidad. Hanggang ang sining ay nagiging salamangka, magic, kung saan ang imposible ay nagkakaroon ng kaganapan, naging totoo, at ang mga bagay ay tila nabibigyan ng hininga at buhay. At hindi ba't ganyan naman ang pakay ng tunay na mahika? Ang mabura ang linyang pumapagitan sa ilusyon at katotohanan. Mga kapatid, ganyan din siguro ang matatawag kay Hugo, isang puppet na may kaluluwa ng batang mortal. O siya ba ay isang musmus na may diwa ng puppet? Ano't ano paman mga kapatid, ngayong Lunes ng Kababalaghan ay ating malalaman na may mga pangmamalupit na tumatagal ng tila walang hanggan. At sa ating kwento, sa araw na ito mga kapatid, ang biktima ay isang batang larawan ng kawalang malay at ang parusa, kahit walang kasalanan, ay pagkakakulong sa katawan ng laruan. Pero hindi ba't kakasabi lang natin na ang puppet ay hindi naman laruan? Ano ang ibig nating sabihin dyan? Mga kapatid, ngayon pong ika-10 araw ng buwan ng Pebrero, makinig po tayo sa isang kwentong sinulat ni Didit Tanhuakyo Marasigan. Makinig na po tayo sa Dulang Pangradyo tungkol kay Hugo at ang salamangkerong amo. Alright, thank you Manong Ted. Thank you DJ Chacha. Alright, cambio po tayo mga kapatid sa oras na yon ang nasa relo ninyo at hindi ko sasabihin yan. Mga kapatid, ang masasabi lang natin para mga relo, hindi sila mga laruan. Hindi lang sila simpleng dekorasyon o palamuti. Ang mga puppet ay mga likhang sining. At ang puppetry daw, ayon sa lumikha ng Sesame Street na si Jim Henson, ang pinakadirektang anyo daw ng pagpapahayag higit pa sa mga salita at imahen. Isang paraan ito ng mas malalim na komunikasyon sa isang wikang nauunawaan ng lahat. Ang sining ng puppeteer ay maihalin tulad sa isang sayaw. At ang pambihirang koreografiya ng puppet at ng puppeteer na nagpapagalaw sa kanya ay isang sikretong
iniingatan ng nagtatanghal, ng puppet, at ng nanonood. Sa pagbuklat nito sa misteryo ng mga pantaong emosyon ay binabatak ng sining ng puppetry ang mga hangganan at posibilidad ng realidad. Hanggang ang sining ay nagiging salamangka, magic, kung saan ang imposible ay nagkakaroon ng kaganapan, naging totoo, at ang mga bagay ay tila nabibigyan ng hininga at buhay. At hindi ba't ganyan naman ang pakay ng tunay na mahika? Ang mabura ang linyang pumapagitan sa ilusyon at katotohanan. Mga kapatid, ganyan din siguro ang matatawag kay Hugo, isang puppet na may kaluluwa ng batang mortal. O siya ba ay isang musmus na may diwa ng puppet? Ano't ano paman mga kapatid, ngayong Lunes ng Kababalaghan ay ating malalaman na may mga pangmamalupit na tumatagal ng tila walang hanggan. At sa ating kwento, sa araw na ito mga kapatid, ang biktima ay isang batang larawan ng kawalang malay at ang parusa, kahit walang kasalanan, ay pagkakakulong sa katawan ng laruan. Pero di ba't kakasabi lang natin na ang puppet ay hindi naman laruan? Ano ang ibig nating sabihin dyan? Mga kapatid, ngayon pong ika-10 araw ng buwan ng Pebrero, makinig po tayo sa isang kwentong sinulat ni Didit Tanhuakyo Marasigan. Makinig na po tayo sa Dulang Pangradyo tungkol kay Hugo at ang salamangkerong amo. I wouldn't do that. Hanggang kailan mo ako'y bibilanggo? Bilanggo ba ang tingin mo sa iyong sarili? Hindi ka ba natutuwa na sa kabila ng dumaan na maraming taon, nananatili kang bata at buhay na buhay? Buhay nga ako, Ellie! Pero nakabilanggo ako sa katawan ng isang puppet! Hugo! Hugo, isa kang ang puppet, pero sikat na puppet. Ano bang iniaayaw mo sa kasikatang ibinigay ko sa'yo? Ikaw ang sikat. Ginagamit mo lang ako, Ellie. Huwag ka nang magreklamo. Buhay na walang hanggan ang taglay mo, Hugo. At kung hindi sa kapangyarihan ko, matagal ka ng patay at nakabaon sa lupa. Ipangako mo, Yvonne. Tutulungan mo ako sa charity ball na inihahanda ko. Opo, tita. Don't worry. Akong bahala sa ibang detalye na kailangan mo. Gusto ko sanang i-guess natin ang ventriloquist na si Ellie. Naku, wala akong contact na pwedeng kumausap sa kanya eh. Columnist sa isang online paper ang boyfriend mong si Marco. Eh, baka may maitulong siya. Oo nga, tita. Tamang-tama. Lalabas kami ngayon. Babangkitin ko po sa kanya. Sige, at sana makagawa kayo ng paraan para maimbita ang The Great Magician at Ventriloquist na si Ellie. Opo, tita. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. O, sige po, aalis na po ako para hindi ako mahuli sa usapan namin ni Marco. Anong ginagawa mo, Hugo? Papatayin ko ang sarili ko.
Tatapusin ko na ang buhay na ibinigay mo! Hindi mo pwedeng patayin ang sarili mo! Pag itinara ko ang patalim na ito sa puso ko, wala ka na magagawa. Isa kang puppet! Ang katawang yan ay walang buhay! Ilang beses mong mangsaksakin ang katawang yan, hindi ka mamamatay! Kung ayaw mong maniwala, bakit hindi mo subukan? Talagang gagawin ko! Ako na mismo ang tatapos sa impyernong pinagkulungan mo sa akin! Marco, pwede bang ikaw pumunta sa show na to? Uy, ticket ito for two? Oo, dapat kami ng boyfriend kong pupunta riyan, pero may bagong interview ko na dapat puntahan. Besides, ayaw ng BF ko yung show. Mas gusto raw niya yung isang quiet dinner kaysa manood sa show ni Ellie the Great. Tama-tama pagbibigay mo nito sa akin, Adriana. Matagal nang gusto makapanood ng show ni Ellie. At gusto ko rin siyang ma-interview. Hanggang ngayon talaga, bilib na bilib ka pa rin sa style niya? Sino hindi hahanga sa kanya? Isa siyang ventriloquist. Pero isipin mo paano niya nagagawang paggalawin ng puppet niya nang nakahiwalay ito sa kanya? Hindi niya ito hawak Amazing, di ba? Master magician. Technology, Marco. Lahat naman sa panahong to nagagawa na ng paraan. Duda akong technology lang ang susi. Hindi lang to magic. Ang kutob ko, may kapangyarihan talaga si Ellie. Isang kapangyarihan tulad sa black magic. Nakikinig ka ba sa akin, Marco? Nag-promise ako kay Tita Nora na gagawin natin ang lahat para maimbita sa charity ball si Ellie the Great. Nakikinig ako, Yvonne. At kaya ako tahimik gusto ko lang kasi matapos ang paliwanag mo. Nakangiti ka. Anong ibig sabihin niya? May naisip ka ng paraan? Hindi lang paraan. May tickets ako para sa kanyang show mamaya. Wow! Talaga, Marco? Oo, nandyan sa bulsa ng bag ko. Ikaw nang kumuha nagdadrive kasi ako Sige, ako nang kukuha. So, ibig sabihin nito, makakapanood na tayo ng show niya ngayong gabi. Pwede pa natin siyang makausap? Oo, ako nang bahala, Yvonne. Tungkol sa pagkausap sa kanya, ako nang bahala. Gusto ko muna kasi mag-enjoy ka sa show At saka na natin problemahin yung tungkol sa pabor na hinihingi ng Tita Nora mo. Totoo nga ang sinabi mo. Kahit ilang beses ko sasakay na patawin ng puppet na ito, hindi ito mamamatay. Talagang hindi, Hugo. Dahil ikaw ay isa ng kaluluwa. Balang araw makakalabas din ako sa bilangguang ito. Bakit ka ba nagagalit, Hugo? Siguro, gusto mo lang na may makasamang isa ring katulad mo. Hindi ako isang bata na bibigyan mo ng regalo at pagkatapos ay titigil na sa pagmamaktol. Ang gusto ko ay palayain mo ako sa katawan ng manigang ito. At Malapit na magsimula ang show. Gusto ko maging masaya ka, Hugo. Dahil sa gabing ito, isang babae ang nakatakda kong kunin para sa kasiyahan mo. Nakakakilabot, Yvonne. Parang talagang may sariling buhay yung puppet na si Hugo, no? Oo nga, Marco. Mahusay talaga si Ellie bilang ventriloquist. Biruin mo, nakakapagpalit siya ng boses na hindi halatang siya pa rin yung nagboboses sa puppet niyang si Hugo. Tama. Pero mahirap ipaliwanag kung paano nakakapaglakan mag-isa sa stage ang puppet na si Hugo. Technology, illusion, magic. Kaya nga may magic, hindi ba? Mahirap. Mahirap basta paniwalaan ng magic Meron dahilan ang lahat ng ito. Oh, come on, Marco. Magaling lang talaga si Ellie the Great. Kaya nga yan ang tawag sa kanya, The Great Magician and Ventriloquist. At ngayon,
Ang Manlalalaki ka na naman. Hugo, huwag mo naman ako siraan sa ating mga tagapanood. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Lalakero ka. Hindi naman. Ano bang magagawa ko tungkol doon? Ang mga lalaki talaga ang humahabol sa akin. Sige nga, patunayan mo sa akin. Ano naman ang gagawin mo sa oras nito? Isang babae ang palulutangin ko habang natutulog. Ngayon, kailangan ko ng isang volunteer mula sa audience. Sino ang pwede sa inyo? Sige na, taas ang kamay. Sino sa mga girls sa audience ang payag na mag-volunteer? Come on, girls! Huwag niyo sabihing natatakot kayo. Ayaw niyo bang maranasan ng magic na kaya naming gawin ni Hugo? Ikaw na yun, Yvonne. Sige na, itaas mo kamay mo. Ikaw na para makumbinsi natin si Ellie na mag-show sa charity ball ni na Tita Nora. Sige na. Ayun! May nagtaas ng kamay. Halika, miss! Mukha kang mabait at masunurin. Marco, sigurado ka ba rito? Oo, sige na. Papilan mo na yan para makakuha tayo ng exclusive interview. Sige na, miss. Para makita ng mga tao kung paano papalpak ang Ellie the Great. Hindi ako papalpak. Yan ang gustong-gusto ni Hugo. Ang magkamali ako. Pero huwag kayong maniwala sa kanya. Tandem naman kaming talaga. Lagi siyang nakakontra kasi yan ang papel niya. Pero sinisiguro ko sa iyo, miss, magagawa ko ang magic ko sa iyo. Huwag ka matakot, miss! Pwede umalalay ang kasama mo! Kumusta na kaya ang pag-uusap ni na Yvonne at Marco? Sana naman magawa nila ng paraan na ma-invite si Ellie the Great. Tiyak na matutuwa ang aking mga sponsors. Marami talagang humahanga sa kanya, lalo na sa kanyang puppet na si Hugo. Kailangan ko ng katahimikan. Yvonne. Yvonne ang pangalan mo, hindi ba? Ha? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat ng bagay. Tumingin ka lang sa aking mga mata. Oo. Aantukin ka. Manghihina. Pagkatapos, ipauubaya mo na sa akin ang lahat. Inaantok ako at nanghihina. Ay, lumulutang siya. Ano nga yun? Walang mesa sa ilalim, walang taling sumusuporta. Si Yvonne ay nakalutang na. Hindi. Paano niya yung ginawa? Sa harap ko mismo, kitang-kita ko. Hindi niya hinawakan si Yvonne. Anong kababalaghan nito? Alam natin na kapag may isang taong matagal lang hinahanap, matagal lang nawawala, at biglang nagpakita na lang bigla, ang madalas nating nasasabi ay siya ay lumutang na. Ang unang kahulugan ng paglutang ay mapakita mo sa ibabaw ng tubig mga bagay na lumulutang sa tubig gaya ng mga barko, mga bangka, basurang papel, plastic, bangkay ng aso, pusa at syempre tao. Basta wala lang hollow blocks na nilagay doon sa loob ng katawan. Ang isa namang kahulugan ng paglutang ay may kinalaman sa hangin. Gaya ng mga bagay na sandaling nilalabag ang batas ng grabidad or gravity. Papel, buhok, banderita, saranggola, alikabok, buhangin, bula, at napakarami pa ay hindi bumababa sa lupa. Si Yvonne ay hindi naman hinahanap at hindi naman biglang nagpakita at hindi rin nalubog bago pumunta
sa ibabaw ng tubig. Si Yvonne ay literal na lumutang sa hangin. At ang magic trick na yan ay bahagi ng pagtatanghal ni Ellie the Great at ang pumili ng isang miyembro ng audience para palutangin ay pangkaraniwan naman niyang gawain. Palakpak at hiyaw ng pagkamangha ang madalas na hangad ni Ellie. Gaya rin ng karamihan niyang nagtatrabaho na nasa entablado. Pero sa pagkakataon ito, si Ellie ay may madilim na hangarin sa kanyang pagpili kay Yvonne para sa hangin ay palutangin. Pero kung ano ang pakay na yan mga kapatid, yan mismong malalaman kung pakikinggan natin dahil oras na po para magpalakpakan tayong lahat, guys. Welcome po sa paborito ninyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang Sana Lord. Dito po sa 105.9 True FM. Nakoy, paakyat ng paakyat pagdating po sa ratings. Kabahan na kayo, mga barangay, mga kung ano-anong, mga may mga boss. Ingat kayo. Wala, unity lang tayo mga kapatid. Kaya pang malugod namin na nasamahan kami. At makinig sa isa na namang mainit na kwentuhan sa susunod na 2 oras. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Lord De Vera. Ang inyong kwentuhan hanggang alas 12 po ng pananghalian. At sabay-sabay nating susubaybayan sa namang tampok na radio drama program ngayong araw mga kapatid. Very good. Bagaman ang pangalan po natin ay nasa pamagat ng palatuntunan. Yun po mga kapatid. Ako po ay hamak na nagpapadaloy lamang dahil ang tunay na bida sa ating programa ay ang mga tampok natin tulang pangradyo na binibigyang buhay po ng napakahuhusay ng mga voice actors na sa harap po ng mikropono ay nagiging mga kunyaho. At ang mga dula natin mga kapatid, bawat araw ay sumasalamin sa sari-saring mga kabanata ng ating mga buhay. Mula sa komedya at katawanan hanggang sa biglaan ng wagas sa pagmamahalan. May magpapatulo rin ng luha paminsan-minsan. At meron din napulot ng kinarbot at magpaparamdam ang iyong tagiliran. Iba tayo eh. Ulitin po natin ang sari-saring kabanata po ng ating mga buhay. Alright, at syempre, ang ating palatuntunan ay kakaiba. Sa anong paraan po, kuya? Ito nga Vina Morales, hindi naman po, kuya. Pag kayo po'y pumunta sa mga live streaming platforms natin sa YouTube or sa Facebook Live, mapapanood niyo po kung gaano kagagaling ang mga artista natin, mga kapatid. Hello. Ang mga radio drama program natin ay dinisenyo hindi lamang po para pakinggan, kundi mapanood rin. May mga camera po nakatutok sa magagaling na voice actors po para mapanood ninyo na ang ginagawa nila ay mabibilib ka naman talaga. Buhay na buhay. Alright. So, 105.9 True FM sa Facebook at sa YouTube. True. At kung wala po kayong access sa radyo at sa social media, maaari pong manood sa True TV Channel 19, sa Signal TV at sa oras po na maligaya. Dapat lahat ng oras, lahat ng minuto tayo po ay magsasaya. Tama ba yan? Moen, malapit ka ng birthday. Matanda ka. Gusto ko happy ka. At happy ka yan. Malapit na rin mag-birthday yan. Matanda na raw kayo. Mga kapatid, kami po yung bitin mo na sana nakatuto ka pa rin. Magbabalik po ang Sana Lord. Matapos na ilang paalam. Guys! Rock and roll. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mga kapatid, welcome back sa inyong paboritong radio drama program.
ang Sana Lord. Napaganda po ng paganda ang mga numero para parami ng parami ang mga nakikinig. Kaya ikaw din. It's so ridiculous. Nope. Walang, ang ridiculous ay secret, mga kapatid. Magic ang topic natin ngayon. Magic ang paksain ng ating kwento. Magic lang daw ang trabahong tapat at totoo. Tuwing bumibili ka raw ng ticket, ay nangangako ang magikero, ang magician, na ikaw ay kanyang malilinlang. Payag ka naman. At yan ay kanya namang gagawin talaga. Yan ay kanyang paninindigan. At ang mahalaga raw sa magic ay hindi ang kung ano ang nasa iyong harapan, kundi ang hindi natatanaw ng mga mata. Sa sobrang husay ng pagtatanghal ni Ellie the Great, wala nang pakialam yung mga taong nanood sa kanya kung paano niya yun nagawa. Dahil lang mararamdaman mo na lang sarili na kasama ka sa pagsambulat ng palakpakan, lalo na ng pinakita ng magician ng kanyang kakayahan na literal na magpalutang. At sa isang pagtatanghal ay hindi lang literal na pinatulog, kundi literal. Literal na pinalutang sa hangin ang isang nanonood na si Yvonne. Pero hindi pagkakataon o tsamba lang ang pagkakapili niya sa dalaga. Hindi. Etong si Ellie the Great ay may maitim na pakay. Ano kaya yun? Tuloy po natin pakinggan ang tampok na kwento na sinulat po ni Diditan Huwakyo Marasigan dito po sa Sana Lord. Kilalanin natin si Hugo at ang salamangkerong amo. I wouldn't do that. Naniniwala na kayo? Tama lang na tawagin siyang Ellie the Great. Mahirap paniwalaan. Ngayon, Hugo, ano ang iyong masasabi? Magagawa ko rin yan. Kung papayagan mo ko. Hindi pa ngayon. Tulungan mo ako. Ibababa ko na ang magandang dalaga. Ano ang gusto mong gawin ko? Gisingin mo siya. Habang nakulutang sa hangin? Hindi. Siyempre hindi. Binata? Ako po? Oo. Halika. Ikaw ang kasama ng dalagang ito, hindi ba? Opo. Ako po. Alalayan mo siya. At gigisingin ko na siya. Pero paano po? Anong gagawin ko, ma'am? Ibababa ko na siya mula sa taas. Dahan-dahan. Grabe, galing talaga. Ikaw ang makakapagpatunay, binata. Walang tali, walang kahit anong bagay na nakakabit sa kanya. Wala nga po. Wala talaga. Hayan, nasa tapat mo na siya. Alalayan mo para makatayo na siya. Opo. Ngayon na, Hugo, ang magic word. Gising! Kumising ka mula sa iyong panaginip! Yvonne! Kapit baka matumba ka! Anong nangyari? Para ako naglakbay sa napakalayong lugar at... Magaling! Ay, baka! Isa pa! Narito tayo sa show ni Ellie the Great. Nakalimutan mo na? Totoo ang iyong panaginip! Huwag mo siyang paniwalaan. Ngayon, bumalik na kayo sa upuan niyo. Salamat, Ellie the Great. Ang husay mo. Ang husay niyo ni Hugo. Parang totoong-totoo ang papit mo. Buhay na buhay siya magsalita. Marco, nangihina pa rin ako. Yvonne, bakit? Babalik din siya sa dati. Alalayan mo na lang siya. Ngayon, ang susunod nating magic, ang pagsasalita ni Hugo habang may takip ang bibig ko.
Totoo, Yvonne? Pumayag si Ellie the Great na mag-show sa gaganapin kong charity ball? Opo, Tita Nora. Sigurado kayong darating siya? Opo, ang tangi niya lang hiningi ay dito sila makapagpahinga kasama ang puppet niya bago ang show kinabukasan. Ibig ko po sabihin, dito mismo sa mansyon niyo. Oo, walang problema doon, Marco. Ipahahanda ko na agad ang guest room para doon sila magpahinga ng kanyang... puppet? Opo. Opo, may puppet si Ellie the Great, hindi po ba? Oo, pero bakit kailangang ituring natin yon na isa ring tao? Puppet nga lang yon, di ba? Pwede naman niyang isama sa kanyang kwarto. Oo nga po pala, tita. Teka nga, bakit ba ganyan ka magsalita, Yvonne? Parang hinang-hina ka. Wala po ito. Siguro, kailangan ko lang magpahinga. Ay, napagod siguro kayo sa panonood ng show at sa naging biyahe nyo. Magpapahinga na po muna ako. Tita, ihatid ko na po si Yvonne sa kwarto niya. Sige, mabuti pa nga, Marco. Iho, dito ka na maghapunan. Ay, nako, sa publishing house na lang po. Kailangan umabot sa deadline ng sasubmit kong article tungkol kay Ellie the Great Pero dala mo ang laptop mo, hindi ba? Opo. Basta may internet, ma-access mo ang website nyo kung saan mo i-upload ang interview, tama? Tama, Tita Nora. Pwede naman talaga yan. Ang kaso, hindi ko po dala yung laptop ko nasa office. Kaya kailangan ko talagang bumalik doon. Siya, sige, ipagbabaon kita ng dinner. Please, wag mo tong tanggihan bilang pasasalamat ko sa effort na ginawa mo. Sige na, ihatid mo na muna si Yvonne sa kwarto niya at maraming salamat talaga sa ginawa niyong ito. Nakauwi na tayo, Hugo. Tumuloy ka na sa kwarto mo at naghihintay na sa akin ang isa ko pang laruan. Baliw na baliw sa'yo ang karelasyon mong si Misha. Di niya alam. Saan demonyo. Kailan mo ba matatanggap na nakatali ka na sa akin, Hugo? Akin ka, pati ang iyong kaluluwa. Mawawala rin ako sa kapangyarihan mo, Ellie. Hindi ka palaging si Ellie the Great. Malalaman ko rin kung paano ako lalaya sa mahika mong itim. Pero hanggat hindi mo alam, akin ka, Hugo. Alipin kita. Di palagi ikaw lang ang laging magiging masaya. Siguro nga. Pero sa ngayon, nasa akin ang lahat ng alas. At walang makapipigil sa aking tagumpay. Bukas, panibagong show. Kaya magpahinga ka na, Hugo. Dahil maglalabing-labing naman kami ng lalaking naghihintay sa akin sa kabilang kwarto. Naririnig ko hanggang dito sa kwarto ko ang lambingan nila ni Misha. Di alam ng lalaking yun na ang kanyang mahika galing to sa madilim na lugar. Galing mismo sa demonyo. Pero isinusumpa ko, Ellie. Hindi habang panahon na may bibilang kumo ko sa katawan ng papit na ito. At ang babaeng pinalutang niya kanina sa show. Alam ko ang binabalak niya sa babaeng yun. Nagpunla siya ng itim na kapangyarihan sa katawan ng babaeng yun. At hindi ito alam na magandang babae. Kailangang mailigtas ko siya. Bago maisagawa ni Ellie ang pinaplano niya sa babae. Pero paano ko siya pupuntahan? Ang papit na kinalalagyan ko. Sumusunod lang to at gumagalaw kung nasaan si Ellie. Pag humiwalay ako sa kanya, mawawala ang lakas ko. Ang ganda ng ginawa niyong show, Ellie the Great. Ay, salamat, Madam Nora, at nagustuhan niyo. At ito pong puppet niyo talagang buhay na buhay. Parang siya talaga mismo nagsasalita kanina. Salamat. Magpasalamat ka rin, Hugo. Maraming salamat po, madam. Ay,
Nakakatuwa na hindi ko nakitang gumalaw ang mga labi mo, Ellie the Great. Ang galing ko talagang ventriloquist. Salamat. Bueno, inaasahan kong bibigyan mo ako ng isa pang gabi para manatili sa iyong mansyon. O siya, sige. Opo, Ellie the Great. Ang aking mansyon ay bukas para sa'yo anumang oras. Ipahahanda ko muli ang kwarto para makapagpahinga ka na. Tita Nora, pumunta ako agad rito pagkatapos natin magkausap sa phone eh. Ano nangyari kay Yvonne? Marco, may kakaiba kay Yvonne. Hindi siya magising. Ano po nangyari? Hindi ko rin alam. Kanina nang mag-show si Ellie the Great, hindi na rin siya lumabas ng kwarto. Nanghihina raw siya. Pagkatapos ng show, binalikan ko siya at ito nang inabutan ko. Tinatawag niya ako. Yvonne, nagising na siya. Hindi, nakapikit pa rin siya, Marco. Yvonne, naririnig mo ba ako? Yvonne! Patigilin mo siya. Ha? Sino? Tinatawag niya ako. Ayoko sumama sa kanya. Yvonne, nananaginip ka. Pilitin mo idilat ang mga mata mo. Gumising ka, Yvonne. Gumising ka! Si Dahlia ang susi. Kung makakausap nila si Dahlia, malalaman nila kung anong ginawa sa akin ni Ellie the Great. Hugo, anong lihim ni Ellie? Bakit sa gitna ng magic show kahit saksakin ka niya sa katawan, hindi ka namamatay? Gumagamit siya ng mahika, Dahlia. Pero paano kung maging totoong pagsaksak niya sa'yo? Paano kung masaktan ka o mamatay? Di naman siguro mangyayari yun. Dahlia, dati akong palaboy. Kinupkup ako ni Ellie. May utang na loob ako sa kanya. Kaya kung ano ang sabihin niya, ay sinusunod ko lang. Pero hanggang kailan, Hugo? Habang tumatagal, ang mga mahika na ginagawa niya sa stage ay nagdudulot ng totoong panganib sa buhay mo. Paano kung isang araw masaktan ka niya ng totoo at maging kapalit ang buhay mo? Hanggang kailan ka magtitiwala sa amo natin? Inampun niya ako. Binigyan ng trabaho. Binigyan ng desenteng buhay. Sapat ng dahilan yon para pagkatiwala ko sa kanya aking buhay. Sinasamantala niyang kabutihan ng puso mo. Ang inosente mong pagtitiwala, sinasamantala niya ang pagtanaw mo ng utang na loob. Bakit ba? Parang takot na takot ka. Demonyo siya, Hugo. Sa likod ng mabuti niyang pakikitungo sa atin, meron siyang inililihim. Huwag mo sabihin yan tungkol sa taong kumupkup sa atin. Pinagsasamantalahan niya ako, Hugo. Dahlia? At nagbanta siyang papatayin ka kung magsusumbong ako sa'yo. Naku, hindi. At dahil natatakot ako sa kanya, hindi ko magawang tumakas kaya't inulit pa niyang ginawa niya sa akin. Dahlia, ba't hindi mo agad sinabi to sa akin? Dahil ayoko mapahamak ka. Pero, hindi pa rin tama. Talagang hindi na tama ang ginagawa niya sa atin. Pareho niya tayong tauhan. Pero pareho rin niya tayong ginagamit para siya lalong sumikat at magkabal ng maraming pera. Dahlia, Hugo, lumayo na tayo. Umalis tayo sa lugar na to at bago mahuli ang lahat. hindi ko yan magagawa. Narito ang aking buhay, si Ellie the Great. Siya ang nagpalaki sa akin. At nagbigay na lahat ng tinatamasa ko ngayon. Aalis pa rin ako. At sana, Hugo, hindi mo pagsisihan ang pagpili mo kay Ellie. Hindi ko pinakinggan si Dahlia. Ngayon ang kaluluwa ko ay bilanggo sa manikang ito. Hindi ko na kaya manatili pa rito. Kailangan umanap ako ng tutulong sa akin para makaganti kay Ellie. Dahil naging sunod-sunuran si Hugo. Dahil may utang na loob kay Ellie na kumupkup sa kanya at niligtas siya mula sa buhay ng isang palaboy sa kalye. Pero bakit nga ba napagtanto ni Hugo na mas nanaisin pa niyang bumalik na lamang sa buhay ng isang palaboy o isang pulubi sa lansangan? Bakit niya naisip na malaking pagkakamali ang pinili niyang tadhana? Dapat ay tumakas lang siya at sumama kay Dahlia nung may pagkakataon pa. Pero bakit ba nagkaganon? Kung
naging masunuri naman at tumatanaw lamang ng utang na loob itong si Hugo, bakit kailangan pa na ikulong sa katawan ng puppet? Ano bang gusto niyang mangyari sa buhay na hindi sang-ayon itong si Ellie the Great na magician? At kailangan siyang gawing alipin. Mga kapatid, kami muna'y muling mambibitin. At sa aming pagbabalik ay tutuloy pa natin ang kwentuhan natin. Kaya dyan ka lang, ang maglipat, magiging puppet. Magbabalik ang Sana Lord. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright mga kapatid, welcome back sa programang Sana Lord. Lord Rivera po ang inyong lingkod. Live na live, ibig sabihin buhay na buhay, alive na alive, palong-palong. Mga kapatid, isang patunay dyan, ang oras natin ngayon, magic. Diba? Yan, nakikita po niyo sa inyong screen ang oras natin. Diba ngayong Monday na misteryoso. Ang programa nga to ay nadirinig po sa 105.9 True FM sa Mega Manila kung kayo po ay taga Davao sa 106.7 at sa mga taga Cebu naman 101.9, 101.5 sa mga taga CBO Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio sa mga taga Ormoc at D107.9 sa mga taga Tacloban. Para sa mga taga Baguio, Bacolod, Jensan at iba pang bahagi ng Kapuluan, mga kapatid, tayo po ay mapapanood sa True TV Channel 19. Pero depende pa rin sa inyong local cable operator partners. Tayo po ay naririnig din ng Sabado at Linggo. Mga replays po yan, alas 11 ng umaga ang simula kapag Sabado. Araw naman po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Pagpatak ng gabi, 9:45, parehong Saturdays and Sundays. Ang mga kwento natin ay mga kwento ng kakatakutan. So, ibig sabihin mga kapatid, araw-araw po tayo magkakasama para akong kaluluwa na sa likod ng iyong uluhan ay umihinga-hinga. Alright mga kapatid, maaari din balikan ang mga nakaraang episodes natin sa YouTube at sa Spotify. Natin naman po ang channel natin sa YouTube na 105.9 True FM. At ganoon din po sa Spotify, kompleto po naka-imbak doon ng mga kwentong inyong kinagiliwan. Again, sa pagpapatuloy po natin kwento, may mga nagbago na. Kay Yvonne, mula ng gabi na sila'y nanood ng magic show doon sa mansyon. Ang napansin ng ilan sa mga kasamahan sa bahay, parang mayroong something sa kanyang mata, no? Balik-balik atras. May something sa kanyang mata. Ano yung something na yon? Napansin nila na si Yvonne ay parang palaging tulala. At kung titingnan talaga, no? Ang mga mata para bang ang mga ito'y tila ba nananaginip ng gising kasabay ng pagkausap ni Yvonne sa kanyang sarili. Nadinig ng isang kasama ang isa sa mga sinabi ng dalaga na may humahabol daw sa kanya. At ngayon ay kinakabahan na siya. Hindi maaaring itanggi na may ginawa ang salamangkerong si Ellie the Great dito kay Yvonne matapos siyang gawing bahagi ng isang performance at literal na pinalutang sa hangin. Kung sakaling totoo nga, ano ang tunay na pakay nito? Kung si Ellie na salamangkero. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, maaring susi sa misteryo na yan ang mahiwagang puppet na si Hugo. At sa ating kwento, ang salamangkerong amo. I wouldn't do that.
Hello, Marco? Mabuti tumawag ka. Hinahanap ka na ng editor natin. Hindi pa ako makaalis dito eh. May problema kay Yvonne. Bakit? Ano ka ba? Mag-report ka na rito sa office. Hindi pa tapos tong column na isasubmit mo. Adriana, nag-aalala ako kay Yvonne. Hindi pa siya nagigising eh. 2 araw na siyang tulog. Kailangan ko muna siyang bantayan. Ay, problema nga yan, Marco. Sige, sasabihin ko kay boss pero gumawa ka ng paraan na maisubmit ang article mo hanggang mamayang gabi. Oo, Adriana. Teka, may kilala ka bang doktor? Yung mapagkakatiwalaan? Gusto ko na patingin si Yvonne eh. Pero yung yung pwede pumunta rito sa mansyon. Ha? Magtatanong ako sa mga kakilala natin. Ako nang tatawag sa'yo. Pero kung sakali, kumbinsin mo si Madam Nora, baka kailangan ng madala sa ospital si Yvonne. Yvonne, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Si Ellie the Great. Ha? Amanin ka si Hugo. Paano ka nakapasok dito sa kwarto? Hindi na mahalaga kung paano. Ano yung sinabi mo kanina? Ano yung ibig sabihin? Si Ellie the Great. Siya ang gumawa nito. Ano? Ano ba sinasabi mo? Tuklasin mo, Marco. Pero, hanapin niyo muna si Dahlia Sternberger. Pero sandali ha. Paano to nangyari? Isa ka lang puppet eh. Paano ka nakalakad mag-isa? At ngayon, nagsasalita ka pa sa harap ko na parang may sarili kang Si buhay. Dahlia Sternberger. Year 1948. Sandali! Sandali! Pira. Totoo ba nangyari? Totoo bang nakausap ko yung manikang si Hugo? O namamalik mata ako? Baka naidip ako habang nakabantay ako kay Yvonne. Hindi eh. Malinaw yung nadinig ko. Tandang-tanda ko. Sabi niya, Dahlia Sternberger, 1948. May kausap na akong doktor. Pwede niyang puntahan si Yvonne. Nagtanong siya kung nag-away kayo, baka na-overdose raw sa sleeping pills si Yvonne. Ang gusto niya sana, dalhin na sa ospital si Yvonne para matingnan ang vital signs ng girlfriend mo. Hindi, okay siya, Adriana. Hindi kami nag-away. Okay pa siya. Hindi lang namin siya magawang gisingin. Marco, hindi siya okay. Walang taong nakakatulog ng ganun katagal na hindi man lang naaaalimpungatan kung tatapikin o gigisingin. Alam ko. Pero mas ligtas siya kung naroon siya sa poder ng tita niya. Sible ka talaga. Girlfriend mong pinag-uusapan natin, hindi isang pet na tulad ng aso o pusa na pwede mong i-delay ang pagpapacheck up. Adriana, tulungan mo na lang akong i-research ang tungkol kay Dahlia Sternberger. Wala nga, Marco. Anong wala? Walang lumalabas dito sa search na ginagawa ko. Yun nga sa laptop ko rin wala eh. Lahat ng search websites, sinubukan ko na pero wala, iba yung pinapakita. Alam mo, pwedeng nananaginip ka lang. Balikan mo na si Yvonne, mas kailangan ka niya ngayon. Pero yung puppet, kinausap niya ako. Yun, alam kong totoo yun. Paano mangyayari yun? Puppet lang siya ni Ellie the Great. Wala yung sariling buhay. Yun din ang paulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko, Adriana. Pero hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Hugo. Ito raw ay may kinalaman sa nangyayari kay Yvonne. Kagagawan daw ito ni Ellie the Great. Pero dapat ko munang hanapin yung Dahlia. Alam mo, wala ka pang tulog. Baka ikaw ang pinaglalaruan na ng isip mo. Sa probinsya? Saang probinsya ka pupunta? Tatawid ng dagat, Tita Nora. Nakahanap na ako ng source kung saan makikita si Dahlia. At sinong Dahlia na yan? Bakit mas mahalaga siyang hanapin kaysa bantayan mong pamangkin kong si Yvonne? Siya po kasi makakatulong sa atin para matuklasan kung bakit hindi magising si Yvonne. Ano ba talaga ang nangyayari? Alam nyo, ang gusto ko sanang mangyari, pagpunta ko dun sa dagat, Excuse me, po, Madam Nora, may problema ba? Naimpake ko na ang gamit ko para sa susunod na show. Nasa maleta na rin ang aking puppet. Magpapaalam na ho sana ako at magpapasalamat sa magandang accommodation na ibinigay niyo sa amin dito sa mansyon niyo. Ellie, meron kang hindi sinasabi sa amin. Yung puppet,
Bakit kaya niya magsalita at maglakad na mag-isa? Marco, ano bang sinasabi mo? Puppet lang si Hugo. Ventriloquist ako. Ang boses niya galing sa akin. Hindi, pumasok siya sa kwarto ni Yvonne habang nagbabantay ako. Sabi niya, ikaw ang dahilan kaya hindi magising si Yvonne. Pinaglalaroan ka ng isip mo. Hindi yan pwedeng mangyari. Magician ako at ventriloquist. Kaya lahat ng alam ko nakabase lang sa illusion at bilis ng kamay. Marco, tama na iho. Tama siya. Puppet lang si Hugo Alam ko at... totoo ang nakita ko't narinig ko kagabi. At kapag napatunayan ko may ginawa ka kay Yvonne, mananagot ka sa batas, Ellie. Please, huwag mong pagbantaan ang bisita natin. Malaking bagay ang show na ginawa niya. Maraming nag-pledge ng tulong para sa charity. Please, Marco, itigil mo na to. Hindi ko alam kung anong sinabi mo kay Marco. Pero sinusuway mo na ako, Hugo. Alam mo kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis sa kapangyarihan ko. Alam ko yan, Ellie. Pero huwag kang pakasisiguro. Isang araw, makakawala rin ako sa'yo. Hindi darating ang araw na yan. Walang katapusan ng buhay ko. Pareho lang tayo. Ang kaibahan lang, Hugo. Alam mo kung ano? Habang buhay kitang alipin. At hindi iyon magbabago. Palayain mo si Yvonne. Alam kong may bala ka kay Yvonne. Hindi, Hugo. Matagal na ako naghahanap ng ipapartner sa'yo. At nung makita ko si Yvonne sa show, nahanap ko na ang perfect partner para sa'yo. Masama ka! Napakasama mo talaga! Tita Nora, may kausap na akong doktor. Pupunta siya rito para tignan ang lagay ni Yvonne. Mapagkakatiwalaan po siya. Bago po ako umalis, ipapakilala ko siya sa inyo para masigurong hindi impostor ang pupunta rito. Marco, makinig ka sa akin, iho. Mas kailangan ka ni Yvonne Kaya rito. ako aalis para mahanap ang dahilan kung bakit siya ganyan. Kailangan maibalik sa dati ang mahal ko. Pero ang sinasabi mong Dahlia, paano siya makakatulong? Bakit mo siya hahanapin? Samantalang walang nakakaalam sa atin kung sino siya at nasaan siya. Ngayon lang po ako nakaramdam ng ganito, tita. Malakas ang kutob ko na totoong kinausap ako ni Hugo. At totoong tao rin si Dahlia. Bilang reporter at writer, ilang beses ko na napatunayan, hindi nagkakamali ang kutob ko. Kaya para gumaling si Yvonne, susundin ko ang kutob ko. Dito na, Marco. Iyon yung bahay, oh. Eksakto sa nasa picture na na-download natin. Mama driver, hinto mo na. Dito na kami bababa. Boss, pwede bang maghintay? Mukhang mahirap sumakay sa lugar na to eh. Walang jeep o tricycle na dumaraan. Pakiusap po, pakihintay mo na kami. Dadagdagan na lang namin ang bayad sa'yo. Ako nga si Dahlia, pero hindi ko kayo nakikilala. Bakit niyo ako gustong makausap? Kung ganun, totoo nga ang sinabi ni Hugo. Si Hugo? Oo. Matagal lang patay si Hugo. Si Hugo, siya po yung puppet ni Ellie, yung magician at ventriloquist. Hindi puppet si Hugo. Huh? Totoo siyang tao. Kasama ko siya noon, inampon kami ni Ellie, pinalaki, tinuruan, pero inabuso niya rin kami. Masama siyang tao. Teka, sorry. Naguguluhan po ako eh. Kilala mo si Ellie? Kilala mo rin si Hugo, pero ang sabi mo, tao si Hugo at hindi puppet? Pero ang nakausap ko ay isang puppet. May buhay. Nakakakilos mag-isa. Hindi ko alam kung anong misteryo ang sinasabi mo. Pero si Ellie, nung pinatay niya si Hugo, matanda na siya noon. At kung sinasabi mong buhay pa siya at patuloy na ginagawa ang mahika niya,
kayo rin ay dapat matakot sa kanya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Teka muna. Pinatay niya si Hugo? Kriminal si Ellie? Kung patay na si Hugo, sinong Hugong nasa manika? At kung may ibang kapangyarihan si Ellie, ano mangyayari sa girlfriend ko? Wala siyang malay hanggang ngayon. Mahimbing ang tulog at nagsasalita siya na parang takot na takot. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero si Hugo nasisiguro ko, matagal na siyang patay. Alam mo, pagkatapos namin manood ng performance na Ellie the Great, nakaramdam ng panghihina ang girlfriend ko si Yvonne. Hanggang sa sobrang pagod, nakatulog siya hanggang ngayon. Hindi siya nagising. Hindi ko siya matutulungan, pero pwede kong sabihin sa inyo kung paano namatay si Hugo. Paano yung makakatulong sa kalagayan ni Yvonne? Hindi ko rin alam, pero kung itinuro kayo ni Hugo para hanapin ako, gusto niya sigurong may makaalam ng totoong nangyari sa kanya. Gulong-gulo na ang isip ko. Gusto ko lang mabalik sa dati ang girlfriend ko. Si Ellie, malupit siya. Pinagsamantalahan niya ako noon. Pero nagbanta siya na kapag sinabi ko ito kay Hugo, papatayin niya si Hugo. Nung una hindi ko sinabi, ayokong mapahamak si Hugo pero muli niya akong inabuso. Kaya't nagsumbong na ako kay Hugo. Niyaya ko si Hugo na tumakas na kami total. Pareho kaming inaabuso ni Ellie. Pero hindi siya sumama sa akin. Tumatanaw siya ng utang na loob kay Ellie. Hindi niya kayang iwan ang taong nagligtas sa kanya mula sa buhay sa kalye. Buhay ka pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, nakatakas ka? Oo, pero palihim akong nanonood ng kanilang show dahil natatakot ako kay Hugo. Hanggang sa isang gabi, nangyari na nga ang lahat. At ngayon, para sa finale ng ating magic show, ang pinakahihintay ng lahat. Ibabaon ko sa puso ni Hugo ang patalim na ito. At makikita nyo ang inyong pinakahihintay. Drum roll! Eto na! Pinatay niya si Hugo. Kitang-kita ko. At pagkatapos nun, dinampot ng mga pulis si Ellie at wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. Kaya paano siya makakarating sa lugar niyo? Paano siya patuloy na nakapagpapalabas ng kanyang mahika? Paano? Sabihin niyo sa akin, hindi totoo lahat ng ito. Sa pagbabalik tanaw ni Dahlia, inabunyag ang lihim ni Ellie na mas madilim pa sa anumang uri ng mahika. Isa rin pala siyang mamamatay tao pala. At nakakikilabot ang ginawa niyang paraan ng pagsaksak sa batang si Hugo habang nagtatanghal ng magic sa entablado. Tuwang-tuwa naman yung mga tao. At mga kapatid, kung totoo na ang magic daw ay ang sining ng panlilinlang, siguradong maraming nagoyo. Itong si Ellie the Great. Murder. Ginawa sa harapan. At nagkukunwari-kunwari ang magic. Wala na yatang hihigit dyan. Pero mga kapatid, sa puntong ito kami po yung mambibitin muna at sana ay nakatuto ka pa rin. Magbabalik ka sana, Lord, matapos ang lapalan. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright mga kapatid, welcome back sa inyong paboritong radio drama program. Alright! Ang programang Sana Lord. Lord de Vera po ang inyong lingkod. Thank you po sa lahat ng mga nakatutok. Sana po nag-e-enjoy po kayo sa ating kwento. Ang kwento natin ay sinulat po ni Ma'am Edith Tanhuacio Marasigan sa direksyon po ni Eric Galvez. Palakpakan po natin ang mga voice actors natin bilang
tinig po ni Yvonne at ni Nora si Cindy May Basken. Ang tinig naman po ni Marco ay si Ginong Monte Repuyan. Bilang Ellie, siya po si Tel Manuel. At tunay na talaga namang pambihira lahat ng mga voice actors natin. At ang bumoses po kay Hugo ay walang iba kundi si Alan Moya. Sa pagpapatuloy po nating kwento mga kapatid, nalaman na lang ni Marco na si Hugo ay dating tao. At pinaslang ng mismong nag-ampon dito. Si Ellie, the Great Magician. Pero walang maialok na tulong itong si Dahlia kung paano magigising ang kasintahan ni Marco na si Yvonne. At hindi rin matitiyak ni Dahlia kung ano ang ginawa ni Ellie. Himbing na himbing itong si Yvonne. Ano kaya ang kanyang solusyon? Dahil hindi nag-aaksaya ng oras si Marco. At agad na bumalik sila ni Adriana sa Maynila. Kung anong gagawin at ano ang kapalaran ng mga taong ito, patuloy ko nating pakinggan. Si Hugo at ang salamangkerong amo. Ayoko. Hindi ako sasama sa inyo. Tigilan mo na ako. Yvonne, ano nangyari sa'yo, Iha? Gumising ka na, Yvonne! Narito ako, Tita Nora mo. Sinong gumagawa sa'yo nito? Bakit hindi ka magising? Yvonne! Yvonne! Narinig mo ako? Gising ka na ba? Idilat mo ang iyong mga mata. Pilitin mong gumising, Iha. Naririnig mo ba ako? Patigilin niyo siya. Tinatawag niya ako. Paulit-ulit. Yvonne, sinong tumatawag sa'yo? Ano nangyayari sa'yo, Iha? Yvonne, nanginginig na siya pero hindi pa rin siya gumigising. Doktor! Doktor, bumalik kayo rito si Yvonne! Tulungan niyo siya, Doktor! Puppet? Nagpa-deliver ka ng isa pang puppet sa bahay natin? Para makumpleto na ang plano ko para sa'yo. Hindi! Babae ang puppet na ito. At si Yvonne, gagawin mo puppet si Yvonne! Hindi mo na ako napapasaya, Hugo. Nagre-rebelde ka na sa'kin. Si Yvonne, siya ang magpapatinong sa'yo. Hindi! Huwag mo nang dagdagan ng tao magdurusa dahil sa kasabahan mo! May magagawa ka ba, Hugo? Wala! Kaya huwag mong pakialaman ang puppet na ito. Kailangang simulan ko na ang orasyon para maisalin ang kaluluwa ni Yvonne sa puppet na ito. Hindi mo yan gagawin, Ellie! At paano mo ko hahadlangan? Alipin lang kita! Kung nasaan ka, naroon ako! Huwag mo yung kalilibutan. At kahit isa lang akong puppet, binigyan mo ako ng kapangyarihang kumilos. Magagawa pa rin kitang labanan. Yan ay kung papayagan kita. Maupo ka, Hugo, at manatiling nakaupo. Hindi ako makagalaw! Diyan ka, hanggang matapos ang orasyon ko kay Yvonne. Alam ko kung ano ang puputol ng iyong kapangyarihan. Matagal ko na tong alam. Pero, di ko to kayang pigtasin. Dahil isang pusong busilak lang pwedeng gumawa noon. Tumahimik ka! Kailangan maisagawa ko ng ritual bago tuluyang mawala ng buhay si Yvonne. Hindi ka magtatagumpay! Gusto mo bang pati ang bibig mo isara ko? Hindi ka magtatagumpay! Tama na! Ngayon mismo mawawalan ka ng boses! Ngayong wala ng istorbo. Yvonne, kailangan na kita. Sasama ka na sa akin. Huwag ka nang tututol dahil ako na ngayon ang may-ari ng iyong kaluluwa.
Yvonne, nagsalita ka na naman. Iha, nakatulog na pala ako sa pagbabantay. Inirekomenda ng doktor na dalhin na kita sa ospital. Hinihintay ko lang bumalik si Marco. On the way na siya rito at... Ngayon na ang oras, Yvonne. Ililipat ko na ang iyong kaluluwa sa puppet na ito. Hindi, ayoko. Ano yun, Yvonne? Boses ni Ellie ang naririnig ko. Ano nangyayari? Bakit naririnig ko ang boses ni Ellie? Anong isinasabi niyang ililipat ang kaluluwa? Yvonne, para mo ng awa, gumising ka na, Iha. Sinong kausap mo? Bakit parang takot na takot ka? Huwag kang makialam! Ellie, paano ka nakapasok dito at bigla ka na lang lumitaw sa kwarto ni Yvonne? Kailangan ko si Yvonne at nag-iingat lang ka! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Huwag kang humadlang sa plano ko! Ngayon, wala nang kokontra sa aking ritual. Makukumpleto na ang pagsasali ng kaluluwa sa puppet ni Yvonne. Halika, sasama ka sa akin. Humiwalay ka sa iyong katawan dahil isasali na kita sa puppet mo, Yvonne. Dalawa na kayo ni Hugo na magiging alipin ko sa aking shows. Lalo akong sisikat at iyaman ng husto. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo. Ikaw at ang puppet ay magiging isa. At tulad ni Hugo, pasasayahin niyo ang audience ko. Magpa-perform kayo bilang mga puppets. Pero hindi nila alam, may buhay kayong talaga. Hindi mahika ang lahat, hindi ilusyon, kundi buhay na kapangyarihan mula sa kadiliman. Ellie, isa kang fake na magician. Lumabas ka na yan! Anong ginawa mo kay Yvonne? Walang nagbubukas ng pinto. Pupwersahin ko na, Adriana. Tumabi ka ng konti. Tabi. Isa pa. Walang tao pero narito mga bagahe ni na Ellie. May umuungol. Parang tao. Dito sa kwarto. Tara. Si Yvonne! Nakakasalita na uli ako! Nung pumunta si Ellie sa mansyon, hindi niya matawag ang kaluluwa ni Yvonne sa pamamagitan ng orasyon. Kaya nag-teleport siya at pinuntahan mismo si Yvonne. Ano bang sinasabi mo? Anong teleport? At bakit niya kukunin ang kaluluwa ni Yvonne? Kailangan iligtas mo siya! Isasali ni Ellie ang kaluluwa ni Yvonne sa puppet na yan! Yan nasa higaan! Teka. Paano namin makukontra ang plano niya? Tama. Paano namin mapipigil na makumpleto ang ritual? Sirahin niyo ang puppet! Paghiwa-hiwalayin niyo ang parte nito! Ano? Sigurado ka, Hugo? Oo! Pero, iiwan ko na kayo. Kailangan sundan ko si Ellie. Hindi pa rin ako makaalis. Nilapatan niya ako ng orasyon para manatili nakaupo lang. Hindi! Teka, bakit hindi ka makagalaw? Ano nangyari? Ba't hindi ka makagalaw sa kinaupuan mo? Nilapatan ako ng orasyon ni Ellie para manatili lang ako nakaupo rito. Ano? Wasakin na natin ang puppet, Marco. Walang oras na dapat masayang. Sige. Makikita ni Ellie ang nangyayari rito, ah. Kailangan wasakin niyo na ang puppet bago siya makabalik. Kayo na! Itong bagay rito. Ang mga braso sunod natin. Sige, ito muna ulo. Kailangan mahiwalay natin ang ganito. Pag bumalik si Ellie, agawin niyo ang punta sa leg niya. Teka, ano mayroon sa kwintas? Maaaring doon galing ang kapangyarihan niya. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa nakitang tinanggal niya ang kwintas sa kanyang leg. Hindi ka sigurado? Hindi. Pero, maaaring ang kwintas ang susi. Yun lang ang hindi niya tinatanggal sa kanyang katawan. Kung totoo yan, bakit hindi mo ginawa? Noon pa man, alam mo nang doon galing ang kapangyarihan niyang itim? Dahil hindi na malinis ang puso ko. Ang makapuputol lang ng kwintas ay yung may malinis na puso. Pusila kang kaluluwa. Wasak ng manika. Puntahan na natin si Yvonne. Hindi kayo dapat nakialam! Si Ellie, nasaan siya? Narinig ko ang boses niya. Si Yvonne ay akin na! Hindi niyo na siya mababawi pa! Hindi. Ano ginawa mo kay Yvonne? Nasaan ka, Ellie? Magpakita ka sa akin! Huwag mong kukunin si Yvonne!
Hindi na niya maisasalin ng kaluluwa ni Yvonne. Maniwala ka sa akin. Kailangan abutan natin si Yvonne. Kailangan mabuhay siya. Marco, kapag nalagot ang kwintas, makakalaya na ako. Pati si Yvonne, magigising na siya. Hindi na niya makokontrol si Ellie. Sana nga totoo lahat ng sinasabi mo, Hugo. Hindi ako masamang katulad ni Ellie. Gusto ko rin mailigtas si Yvonne. Dahan-dahan sa pagdadrive, Marco. Kailangan umabot tayo sa mansyon ng buhay. Oo nga, Diana. Alam ko, pero si Yvonne, nag-aalala ako eh. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag tuluyan siyang napahamak. At iyon pala ang maitim na balaki ni Ellie. Ang mabiyag ang kaluluwa ni Yvonne para ikulong din sa katawan ng isang puppet. Gaya ni Hugo. At alam na alam ni Hugo kung gaano katinding impyerno kung sakaling maging ganyan ang kapalaran ni Yvonne. Pero mga kapatid, ano ang gagawin kaya nitong si Hugo para matulungan si Marco na mailigtas si Yvonne? Maabutan pa kaya nila na may hininga ang katawang lupa ng dalaga? Okay, mga kapatid, papunta na tayo sa exciting part. Nako! Walang maglilipat, baka kayo ang maging manyikang pangit. Okay, dyan ka lang, magbabalik po ang Sana Lord at sa huling bahagi na po tayo ng ating kwento tungkol kay Hugo at ang salamangkerong amo. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, maraming salamat po sa mga pagtutok ninyo mga kapatid. Bawi na lang po tayo sa ating pabati. Pero nais po nating pasalamatan. Okay, ang ating transmitter technicians Milan Dones, Ray Santos, ang program assistants po namin, Neb Ganaban at Bea Rodriguez. Ang aming researcher, si Cathy Puliente na umuupo rin, mga kapatid, bilang Pilipino. Hindi, joke lang po. Bilang executive producer po natin at ang nagpo-produce po ng mga drama natin ay ang pinakamagandang dalaga sa balat ng tinapa. Nililis Jenjen pa Morales. sa kwentong chicheria. Chicheria, mga kapatid, ang ating technical director, Cananding Bazarte, ang studio technician si Ron Cruz ba? O si Kuya Rome Ortigas. Sama natin pareho. Ang editor ng drama namin, si Nep Liagas. Ang spinner namin, si Erwin Ocania. Ano ang kinalaman ni Catch Cristobal sa ating programa? Wala. Zero, zilch, nada. Pero balik na tayo sa kwento natin mga kapatid. At thank you pala kay Miss Jackie Villacorta. Thank you. Alright. Thank you for your amazing patience. Mga kapatid, ito na. Winasak ni Marco at ni Adriana ang puppet na dapat ay magiging sisidla ng kaluluwa ni Yvonne. At ito, dahil na rin sa abiso ni Hugo. Pero tama kaya ang tinuro ng buhay na puppet? Maabutan pa kaya nila sa tamang oras itong si Yvonne bago huli na ang lahat? Mga kapatid, ito na po ang pagtatapos ng ating kwento sa Lunes na ito dito sa Sana Lord tungkol kay Hugo at ang salamangkerong amo. Peace! I wouldn't do that. Winasak nila ang puppet na pinagsasalinan ko ng kaluluwa ni Yvonne. Ah! Hindi ito pwede! Hindi magtatagal at malalagot ang hininga ni Yvonne! Hindi ko magagamit ang kanyang kaluluwa. Marco, tulungan mo ako. Hindi. Nangihina na siya. Yvonne! Akin ka! Hindi ka dapat mamatay! Kailangan makahanap ako ng ibang bagay na pansamantalang sisidla ng kaluluwa ni Yvonne. Maraming manika na nakadisplay sa kwartong ito. Itong malaking manika. Dito muna. Kailangan dasalan ko ng orasyon bago ko ito magamit. Teka, itatabi ko na kay Yvonne. Kailangan bilisan ko ang paglalapat ng orasyon. Nandito ka nga! Hindi! At kasama niyo si Hugo! Paano ka
Makawala sa bahay ka na! Malayo ka! Humihina ang epekto na orasyon sa akin! Layan mo si Yvonne! Huli ka na! Hindi na siya magigising. Makukumpleto na ang ritual na ginagawa ko! Isasalin niyo sa manika ang kaluluwa ni Yvonne! Ang kwintas! Ang kwintas! Marco ngayon na! Oo! Anong kwintas na tinutukoy niyo? Ang kwintas na to! Hindi! Bitiwan mo! Bilisan mo, Marco! Mahina na ang pulsa ni Yvonne! Kailangan mapigtas ang kwintas! Bitiwan mo! Bitiwan mo ang kwintas ko! Mapigtas ka na! Mapigtas ka na! Napigtas ako mo! Wala na ako sa katawan ng puppet! Malaya na ang kaluluwa ko! Ano nangyari sa akin? Gising ka na, Yvonne! Ligtas ka na! Huwag ka lalapit ah! Hindi ko pwedeng bitawan si Ellie! Pero wala siyang malay. Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Lumipat ang kaluluwa ni Ellie sa puppet na dating kinalalagyan ni Hugo. At narito na ako sa katawan ni Ellie! Ano nangyari? Marco! Ligtas ka na! Halika na, Yvonne! Marco! Marco! Paano ito nangyari? Hindi kayo dapat nakialam! Tapos na ang kasamaan mo, Ellie! Diyan ka nababagay sa katawan ng puppet kung saan habang buhay ka na mabibilanggo! Ibalik niyo ako sa katawan ko! Hindi ka na babalik sa katawang ito! Ako na ngayon ang nagmamayari nito! Hindi ka magtatagumpay, Hugo! Alipin lang kita! Naging alipin sa mahabang panahon. Pero ngayon, malaya na ako, Ellie. Hindi mo na ako muling magagamit sa iyong kasamaan! Ano ang gusto mong gawin natin sa puppet na to? Hindi pa ako desidido. Ikulong muna natin siya sa kahon. Hindi! Hindi niyo ito magagawa sa akin! Ako si Ellie the Great! Wala pang nakatalo sa akin! Walang katapusan ng buhay ko! At walang katapusan din ang magiging pagdurusa mo ngayon. Noon, pinatay mo ako sa kabila ng katapatan ko sa'yo. Kaya ngayon, danasin mo ang ipinaranas mo sa akin. At kahit ilang beses ka magsisi, hindi mo na mababalik ang katawang ito. Ako na ang magiging Ellie the Great. At sisiguruhin ko, ang mahika na minsan mong ginamit sa kasamaan ay magagamit ko na ngayon para mapasaya ng totoo ang mga tao at hindi para nakawin ng kanilang mga kaluluwa. Dead on arrival sa ospital si Tita Nora. Wala na tayong nagawa para iligtas siya. Siya ang huling biktima ng kasamaan ni Ellie. Hindi to dapat nangyari. Hindi natin dapat isinama si Ellie sa kanyang mansyon. Yvonne, tama na. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Napakabait ni Tita sa akin. Alam ko. At ginawa natin ang lahat para sundin ang mga gusto niya. Marami siyang charity work. Kaya marami rin nagmamahal sa kanya. At mahal na mahal ko si Tita Nora pero hindi ko siya naipagtanggol sa kasamaan ni Ellie. Bibigyan natin siya ng disenteng libing. Isang paghahatid sa huling hantungan na nararapat. Sa isang tulad niya matulungin. Marco, hindi ko kayang magpatuloy. Ngayong wala na si Tita. Yvonne, wag. Alalahanin mo, ikaw ang nag-a-assist sa kanya sa mga charity works niya. Huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ngayon, ikaw na magtutuloy ng mga nasimulan niya. Huwag mo kong iiwan Oo. Ikaw ang lakas ko, ikaw ang guide ko sa lahat ng gagawin ko mula sa araw na to. Oo, nandito lang ako, Yvonne. Tapos na ang bangungot. Tapos na ang kasamaan ni Ellie. Si Hugo, nasa na nga pala siya? Tinuturuan niya ng bagong trick sa Ellie. Ang kanyang puppet dun sa bagong magical show niya. Manonood ba tayo? Kung gusto mo. Hindi. Ayoko nang maalala ang mga nangyari. Nawala si Tita Nora dahil sa show ni Ellie. Ngayon, kahit si Ellie na ang puppet at si Hugo ang nasa katawan ni Ellie, ayoko na ring manood ng show nila. Gusto ko na lang kalimutan na minsan sa buhay natin, naranasan natin ang isang misteryo na totoong nangyari. Pero natitiyak kong hindi paniniwalaan ng marami. Sino ba ang... Ellie? Ako to, Dahlia. Sinong ikaw? Si Hugo. Nasa katawan ako ni Ellie. Hugo, totoo ba? Hindi tumanda ang boses mo. Bata pa ako nang patayin ako ni Ellie. Nakita ko ang buong pangyayari, Hugo. Naroon ka? Oo, kahit
Hindi ka sumama nang tumakas ako kay Ellie. Palagi akong nanonood ng palabas niyo noon dahil gusto kong matiyak na hindi ka niya sasaktan. Pero nakita ko kung paano ka niya pinatay. At mula noon, binilanggo niya ang kaluluwa ko sa puppet niya. Kung ikaw ang nasa katawan ni Ellie, sinong nasa puppet? Si Ellie. At hindi na siya makawala roon. Paano mo na siguro? Nasa akin ang kwintas niya ng buhay. Eto, Paano mo nalaman na ito ang susi sa... inobserbahan ko siya. Matagal ko siyang inobserbahan. Hanggang naisip ko, itong kwintas lang na ito ang hindi niya hinuhubad sa katawan niya. Hugo, ang kwintas, kuminang ito. Ano pong ibig sabihin nito? Kwintas ng kapangyarihan, bumalik ka sa akin. Magdugtong ka upang ang kapangyarihang naputol bumalik at muli akong paghariin. Nangangako akong mas marami pang kaluluwa ang babawiin ko at iaalay sa hari ng kadiliman kapalit ng paglaya ko sa katawan ng puppet na ito. Patuloy na kumikinang ang kwintas. Parang may nangyayari. Kumagalaw sa palad ko ang kwintas. Parang magdudugtong ito. Hindi. Pero wala nang kapangyarihan si Ellie. Naputol ang lakas ng kanyang mga orasyon na mapigtas itong kwintas. Kwintas ng kapangyarihan! Magdugtong ka! Bumalik ka sa akin! Palayain mo ako sa bilangguang puppet na ito! Hari ng kadiliman, huwag mo akong biguin! Minsan ko nang isinanla ang buhay ko sa'yo. Muli ko itong ibibigay. Gamitin mo ako at marami pa akong kaluluwa na ibibigay sa'yo! Binigo mo ako. Isang galipin lang ang tumapos sa trabaho mo. Hari ng kadiliman, nagpakita ka sa akin. Nakapangingilabot nga pala ang itsura mo. Pulang-pula ang mga sungay mo at nagliliyab ang katawan mo. Tama. At isasama na kita sa impyerno. Nagliyab ang kwintas sa palad mo. Aray! Mainit! Naubo na ito nang mahulog sa lupa. Kung ganun, hindi bumalik ang kapangyarihan ni Ellie. Nabo na ang kwintas. Tuluyan ang natapos ang kanyang kasamaan. Halika, tumuloy ka, Hugo. Magkape tayo. Magkaibigan pa rin tayo, Dahlia. Oo, Hugo. Kahit magkaiba na ang ating edad, hindi mababago ang katotohanan. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan noon. 1948 at hanggang ngayon. Dahlia, kaibigan nga kita. Nakakailang lang na nag-uusap tayo. Boses ni Hugo ang naririnig ko, pero nasa katawan ka ni Ellie. Ang taong umabuso sa ating dalawa. Masanay ka na. Dahil ako to, Dahlia. Si Hugo. At hindi na tayo muli pa magkakalayo.